Kapag ikaw ay isang mahirap, hindi mo talaga maiiwasan na maliitin ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi ka nila para lapitan at hindi ka nila para ipagmalaki dahil para sa kanila ay wala ka namang kwenta. Ikaw, naranasan mo na ba ang ganitong pangyayari sa iyong buhay? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki ang binatang si Jonathan sa lugar kung saan ay hindi importante sa mga tao ang pangarap. Mga tao na tinanggap na sa kanilang mga sarili na hindi na sila makakaahon sa kahirapan. Paano naman kasi ay nakatira sila sa tambakan ng mga basura at ang tanging hanap buhay nila ay ang pangunguha ng mga kalakal upang ipagbenta sa junk shop. Madalas silang makarinig ng masakit na salita mula sa mga tao tuwing sila ay pumupunta sa bayan upang ipagbenta ang kanilang mga nakuhang mga kalakal. Naku naman, nandyan na naman yung mga kabataan na mga magnanakaw. Ingatan nyo ang mga kagamitan nyo at baka bigla na lamang nilang kunin sa inyo. Sabi ng isang matandang babae sa mga tao sa paligid. Ganito na lamang sila husgahan ng mga tao nang dahil sa estado ng kanilang buhay. Masakit para sa kanila ang ganitong mga bagay dahil hindi naman lahat sila ay gumagawa ng pagnanakaw. Maaaring meron silang mga kapitbahay na nagagawang magnakaw upang maitawid ang gutom sa pang-araw-araw. Nang dahil doon ay nagiging ganito na rin ang tingin sa kanila ng ibang mga tao. Masamang masama ang loob ni Jonathan at tiningnan ng masama ang matandang babae. Hoy, Ale, narinig ko po ang sinabi nyo. Hindi po kami mga magnanakaw at naghahanap buhay po kami ng marangal para po makakain sa pangaraw-araw. Napakamapanghusga nyo naman po. Kayo nga tong nasa itaas, kaya dapat ay maintindihan nyo kami. Inis na sabi ni Jonathan. Nang dahil doon ay inawat siya ng kanyang kasama. Baka sila kasi ang pag-initan ng mga tao doon nang dahil sa kanilang mga itsura. Pare, tama na yan. Hayaan mo na lang sila na husgahan tayo. Dahil ang mahalaga naman ay alam natin na hindi tayo gumagawa ng masama. Sabi ni Onyok. Ano? Hindi kayo magnanakaw? Kayo lang naman ang dahilan kung bakit maraming mga gamit ang nawawala sa ating bayan. Alam nyo, ganyan talaga kayong mga may hirap. Hindi magtrabaho ng patas para makakain. Nakasimangot na sagot ng matanda. Nagmadali na lamang silang umalis pagkatapos nilang maibenta ang kanilang mga kalakal. Nang sa ganon ay wala nang mangyaring gulo. Nang makabalik na sila sa tinitirhan nilang bundok ng basura, ay kinausap ni Onyok si Jonathan. Pare naman, dapat hindi mo na pinatulan yung matanda. Hindi ka pa ba nasanay na masama ang tingin nila sa tulad nating may hirap? Tanong ni Onyok. Magiging mayaman ako, Onyok, at kapag nangyari yun, ay titingilain nila ako at hindi na nila ako sasabihan na isang magnanakaw. Hayaan mo at hindi kita makakalimutan kapag nangyari ng aking pangarap. Malungkot na sagot ni Jonathan. Nang dahil sa sinabi ng binata ay tawa ng tawa ang kanyang kaibigan. Para sa kanya ay wala naman silang pag-asa sa kanilang buhay at ang pangarap ay mananatiling pangarap na lamang. Ang taas naman ng pangarap mo, pare. Paano ka naman yayaman kung ang tanging hanap buhay lang natin ay sadyang pangangalakal? Natatawang tanong ni Onyok. Ngunit pagkatapos nitong pagtawanan ang kanyang kaibigan ay nakita nito na seryoso lamang ang mukha ni Jonathan. Para bang sobrang lalim ng iniisip nito na masyadong dinamdam ang sinabi sa kanila ng matandang babae. Sige na pare, umuwi na lang tayo at magpalamig ka na lamang muna. Magkita na lang tayo bukas at tiyak kong marami na namang itatapong mga basura. Paalam ni Onyok sa kanyang kaibigan. Si Jonathan naman ay nananatiling nakaupo sa isang sako ng basura. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan na ang tingin sa kanila ng ibang mga tao ay talunan nang dahil sa kahirapan. Yayaman ako. Magiging mayaman ako. Hindi pwedeng manatili ako na isang mahirap dahil patuloy lang akong husgahan ng ibang mga tao. Seryosong sabi ng binata sa kanyang sarili. Pagkatapos noon ay umuwi na ang binata. Dahil kinabukasan ay muli silang magtatrabaho. Wow pare, ang daming basura. Jackpot na naman tayo nito. Tingnan mo to, Jonathan, may sirang TV. Sigurado ako
na maraming tanso ang maipagbebenta natin mamaya, sabi ni Onyok sa kanyang mga kaibigan. Nagniningning talaga ang mga mata nito matapos makita ang mga sirang appliances na tinapon ng isang mayaman. Sigurado kasi si Onyok na masarap ang kanilang magiging pagkain mamayang tanghalian. Ngunit kahit na ganon ay nanatiling seryoso si Jonathan na para bang hindi man lang masaya sa kanyang mga nakita. Jonathan, hindi ka ba masaya? Tara, kumain tayo mamaya ng lugaw. At hindi lang yun, makakabili rin tayo ng kapartner na tokwa. Bibili din pala ako ng mga kakanin at magpapakabusog ako mamaya. Masayang sabi ni Onyok. Pero hindi talaga maalis sa isipan ni Jonathan ang mga bagay-bagay. Gusto niyang maging isang mayaman upang hindi na sila husgahan. Sa araw na ito ay talagang marami sila na maipagbebenta sa junk shop at maya-maya lamang ay pumunta na sila roon. Tingnan mo pare, halos tig 500 piso ang napagbentahan natin ngayon. Tara, kumain naman tayo ng lugaw, paanyaya ni Onyok. Agad silang pumunta sa isang karinderya upang kumain. Talagang masayang-masaya ang lalaki, ngunit si Jonathan ay nanatiling seryoso. Onyok, okay na sa akin ang lugaw lang, seryosong sabi ni Jonathan. Ano? Marami naman tayong napagbentahan. Ay nako, sige na nga, ililibre na lang din kita ng tokwa. Alisin mo na kasi sa isipan mo yung nangyari kahapon. Napapakamot na sabi ni Onyok. Talagang sarap na sarap ang dalawa sa kanilang kinakain nang biglang tumayo ang isang babae at hinahanap nito ang kanyang pitaka. Nawawala po ang wallet ko. Mga manong, tulungan niyo po ako. Kinakabang sabi ng dalaga. Pagkasabi pa lamang ng babae sa bagay na ito, ay biglaan na lang silang pinagtinginan ng maraming mga tao. Hoy, kayong dalawa, alam namin na kayo lang ang pwedeng kumuha ng pitaka niya. Ibalik niyo na sa kanya kung ayaw niyo pang masaktan, sigaw ng isang lalaki. Naku, hindi po kami magnanakaw at wala po kaming alam sa mga sinasabi niyo. Nandito lang po kami para kumain dahil mamaya ay babalik na po kami sa aming trabaho, sagot ni Onyok. Ngunit bigla na lamang silang pinagtulungan ng mga tao. Kitang-kita ni Jonathan ang kanyang kaibigan na nakahiga sa sahig habang sinisipa ito ng mga kalalakihan. 5 segundo lamang ang lumipas ay pinalibutan na din siya ng ibang mga tao nang biglang sumigaw ang may-ari ng lugawan. Teka, meron po kaming CCTV camera dito. Pwede po natin makita kung nasaan ang pitaka ng dalaga, sigaw ng tindera. Nang mapanood nila ito ay hindi pala ang dalawang lalaki ang kumuha sa pitaka ng babae. Patuloy na dumadaloy ang pulang likido sa mga mukha ni Onyok kaya lalong nakaramdam ng galit si Jonathan sa mga tao. Hinila nito ang kanyang kaibigan at nagmamadali silang bumalik sa bundok ng basura. Kita mo na Onyok, payag ka ba na maulit muli ang ganitong pangyayari? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Wala naman tayong ginagawang masama. Pero nang dahil sa kanilang panghusga ay nangyari sa atin to. Inis na sabi ni Jonathan. Napatulala na lamang ang lalaki habang pinupunasan ang pulang likido sa mukha niya. Ganito ata talaga ang buhay pare. Wala na tayong magagawa pa. Bakit pa tayo pinanganak na mahirap? Lumuluhang tanong ni Onyok. Yun na nga pare, pinanganak tayong mahirap. Papayag ka ba na mawala tayo sa mundong ito na isa pa ring mahirap? Seryosong tanong ni Jonathan. Pagkatapos ng tanong ng binata ay naalala nila na meron pala silang natirang pera. Naalala din nila ang kinain nilang lugaw at napansin nila na sobrang dami ng mga tao na kumakain doon. Mura lang naman ang sangkap ng lugaw. Bakit hindi natin subukan na magtinda? Tanong ni Jonathan. Paano naman tayo magtitinda ng lugaw wala naman tayong sariling pwesto? Gugustuhin mo bang magtinda tayo dito sa bundok ng mga basura? Tanong ni Onyok. Hindi Onyok, pero di ba may kariton naman tayo at pwede natin itong ilako sa ibang bayan. Tutal, sanay na naman tayong maglakad sa malayong lugar, sagot ni Jonathan. Nang dahil doon ay binigay ng kanyang kaibigan ang buong tiwala nito sa kanya. Sa maliit na puhunan ay nagluto sila ng lugaw at agad nila itong inalako sa ibang bayan. Pare, masaya pala ang trabahong to.
Hindi tayo nadudumihan at tigit sa lahat ay nakakapasyal pa tayo. Masayang sabi ni Onyok. Maraming mga tao ang bumibili sa kanila. Tuwing umaga kasi ay kakaunti lamang ang bukas na tindahan at ang ibang mga tao ay napipiling bumili ng lutong mga pagkain upang hindi masayang ang oras. Totoy, anong sangkap ang nilagay mo dito? May nalalasahan kasi ako na masarap pero hindi ko mahulaan. Tanong ng isang matandang lalaki. Naku lolo, pero pasensya na po kayo. Sa totoo lang po ay itinuro lang po sa akin ito ng aking lola at huwag ko daw pong ipagsasabi sa kahit na kanino. Sagot ni Jonathan. Sa unang araw ng kanilang pagtitinda ay kumita sila ng 500 piso. Masayang magkaibigan dahil malaki pala ang tubo sa pagtitinda ng lugaw. Jonathan, tara, kumain naman tayo sa labas. Tutal, alam naman natin na maayos ulit ang kikitain natin bukas. Masayang paanyaya ni Onyok. Pare, kailangan natin mag-ipon para makabili pa ng mas malaking kaldero. Kanina, ang dami pang nagtatanong sa atin ng lugaw pero naubos agad. Kung malaki lang sana ang kaldero natin, edi baka doble pa ang kinita natin. Pangaral ni Jonathan. Bigla na lamang napahanga si Onyok sa husay ng kanyang kaibigan. Para bang unti-unti itong naniniwala sa sinasabi ng binata na yayaman ito balang araw. Ipinagpatuloy nila ang pagtitinda ng lugaw at talagang naging masaya sila sa trabahong ito. Lumipas lamang ang isang buwan ay nakaipon sila ng 20,000. Ang dami na ng pera natin, Jonathan. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking halaga. Manghang sabi ni Onyok. Ako din pare, hindi ko akalain na makakaipon tayo ng pera. Sagot ng binata. Kinabukasan ay bumuhos ang mahinang pag-ulan. Nang dahil doon ay napili na lamang nilang magtinda sa sarili nilang bayan. Aba, nagtitinda na pala ng lugaw ang dalawang magnanakaw na to. Siguro ginagawa nila yan para mapagtakpan ang kanilang mga ginawa. Huwag kayong bibili dyan dahil baka madumi ang kanilang paninda, sabi ng matandang babae. Hindi na lamang nila ito pinansin at nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad. Ngunit sa unang araw nilang pagbebenta sa sariling bayan ay hindi sila nakaubos ng paninda. Ipinamigay na lamang nila ito sa mga taong nakatira sa bundok ng basura upang hindi masira at upang hindi masayang. Ilang araw ang lumipas ay napagdesisyonan nila na umupa ng maliit na pwesto. Doon sila nakahanap sa kabilang bayan upang maiwasan ang mga taong humuhusga sa kanila. Pare, wala tayong ganito dati, pero hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili na tayong lugawan. Masayang sabi ni Onyok. Sobrang dami ng mga tao na kumakain sa kanila. Bukod sa mura ay talagang masarap magluto itong si Jonathan. Nasa harapan kasi ng eskwelahan ang kanilang inuupahan, kaya halos lahat doon ay sa kanila kumakain. Sinamahan na rin nila ang kanilang mga paninda ng tokwa at mga kakanin. Sa unang araw pa lamang ay kumita sila ng 5,000 piso. Gulat na gulat ang dalawa at nagkatinginan. Totoo ba tong nakikita ko? Kumita tayo ng 5,000 piso? Nagtatakang tanong ni Onyok. Oo pare, kahit na ako ay hindi makapaniwala. Tulalang sagot ni Jonathan. Ngunit napagdesisyonan pa rin nila ang mag-iipon upang maging dalawa ang kanilang lugawan. Balak nilang kumuha na lang ng mga tauhan nang sa ganon ay hindi sila mahirapan. Lumipas pa ang 2 taon ay naparami agad nila ang kanilang lugawan. Hindi nila iniisip ang kanilang mga gustong bilhin dahil ang gusto nila ay mas maparami pa ang kanilang negosyo. Hanggang sa isang araw ay nakapagpatayo na sila ng isang magandang karinderya. Pare, pwede na tayong bumili ng mga kagustuhan natin. Malaking halaga na kasi ng pera ang ating kinikita. Masayang sabi ni Jonathan. Sa libreng oras nila ay pumunta sila sa mall. Namili sila ng mga damit at mga pagkain upang ipasalubong sa kanilang pamilya. Ibang-iba na talaga ang dalawang magkaibigan dahil kung titingnan mo sila ay parang hindi sila galing sa hirap. Isang araw ay binalikan ng magkaibigan ang may-ari ng junk shop. Dati kasi sila nitong natulungan kaya balak nila itong pasalamatan. At saan nyo naman ninakaw ang mga damit na yan? Pati na rin ang inyong mga motorsiklo. Mukhang mayaman
ang napagnakawan niyo ah. Mamahaling motor kasi yan. Taas noong sabi ng matandang babae. Bigla namang sumingit si Mang Jerry sa sinabi ng babae. Hindi mo ba alam na maganda na ang buhay nila? Meron silang 10 lugawan at marami pa silang ibang karinderya. Sa bagay, hindi mo nga malalaman ang bagay na yan dahil wala silang tindahan dito sa sarili nating bayan. Pagdepensa ni Mang Jerry na may-ari ng junk shop. Gulat na lang ang matandang babae dahil mayaman na pala ang dalawang lalaki na sinasabihan niyang magnanakaw. Nagtagumpay na pala ito sa negosyo at malaki na talaga kung kumita ng pera. Nagsisinungaling ka lang, Mang Jerry. Paano naman nila nagawa yun? Nangangalaka lang naman sila ng mga bakal at bote. Natatawang tanong ng matanda. Nagawa po namin yun nang dahil sa inyo. Kung hindi nyo po kami hinusgahan, ay hindi namin mapipili na mas magsikap pa sa aming buhay. Alam nyo po ba na ang inuupahan yung bahay ay magiging sa amin na? Binili po kasi namin ito sa may-ari at kayo po ay sa amin na magbabayad ng upa. Nakangiting sabi ni Jonathan. Simula noon ay hindi na sila hinuhusgahan ng mga tao. Ipinakita ng magkaibigan na hindi sila mananatiling nagbebenta ng bakal at bote. Pare, maraming salamat dahil totoo pala ang sinabi mo na magiging mayaman ka at isasama mo ako. Nakangiting sabi ni Onyok. Wala yun pare. Nagpapasalamat din ako dahil ibinigay mo ang tiwala mo. Sagot ni Jonathan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.